Senator, meron kayong pahayag na yung pong district engineer sa Taguig ho ba ay supposed to be kasama din sa mga nagkakasino at nagpapatalo sa kasino? May ganun kayong informasyon? Kasi mukhang ito rin yata ang nagpa-excite doon sa kabilang kampo kung bakit siya naging ganun. Ang kanyang mga sinasabi. Hindi district engineer, Ted, city engineer. Nasa akin yung record eh. City engineer. Ang gumagamit siya ng dalawang aliases. Ano? At ang kanyang win-loss record sa dalawang aliases niya, nasa almost kalating bilyong piso. Isang 374 sa isang alias, isang 124 yata do sa isang alias. Win-loss ito, hindi ko sinasabing winning or losing. Yung in and out ng kanyang panalo at saka pagkatalo, umabot sa ganun. So naalala ko yung BGC Boys na ako rin yung nag-expose. So kung ang city engineer, ganun kalakas magsugal sa kasino, hindi alam ng pamunuan, ng lokal na pamahalaan, na ganun karangya ang city engineer mo. At hindi lang yung Ted, na-identify na namin, iniipon lang namin yung ebidensya, karampatang ebidensya. Identified ko na nga yung kanyang bagman. Patawid na kami doon, iniipon lang namin, Ted. Alam mo, nagkalkal ako sa aming baol kasi noong kami nagsasagawa ng Blue Ribbon Committee hearing, siyempre nag-prioritize kami, natambakan kami sa Bulacan, sa Occidental Mindoro, ang daming information. So parang na-set aside yung Taguig, na-set aside yung mga ibang lugar, meron pa nga kami sa Pampanga. Hindi naman pwede pagsabay-sabayin kasi overwhelming ang pasok na ebidensya. Now, that pinukaw niya itong usapin na ito, ngayon, sinabi ko sa mga staff ko, mag-focus tayo ngayon sa Taguig para may pakita at ipaliwanag kung saan napunta yung 6.715 billion sa isang taon pa lamang. Meron pa kami nakita doon 2020. Meron pa ng project yan, Diskaya eh. Isang St. Timothy at saka isang St. Gerard. No? Of course, iba yung nag-implement. May hawak na rin akong kopya ng mga cheque. Pero ito, dinedevelop to, work in progress lahat ito. Meron yung sinasabi kong defective o substandard o ghost. Kasi ang pagiging ghost nito, alam mo yun, nag-overlap yung linear, yung distansya. Sa isang span, naka-overlap sa isang span para makatipid yung contractor, para may pambigay na kickback. So yung iba naman, pinatong-patong at kung ano nung ginawa para mapagtakpan yung dating ghost, ginawa kinumpuni. Yun, kakalkalin namin lahat yan para maipakita, ma-prove ko yung aking sinasabi na may mga ghost projects din sa Taguig. Opo. Anong mga taon itong pinag-uusapan natin na implementasyon ng mga questionabling proyektong ito sa City of Taguig, Senator? 2020. I think speaker yata siya nan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.